Magandang umaga po mga kapatid. Nandito ako ngayon sa Marina Heights waiting shed. Hinihintay ko po ang isang kasama ko na makakasama namin doon sa aming gawain sa Presinto 4. Ang aming pag-uusapan ngayon, isa sa pag-uusapan po namin ay tungkol po sa mabuting balita para sa araw na ito. Ito po ay kinuha mula sa akda ni San Lucas Kapitulo 11 versikulo 37 hanggang 41. Tungkol po ito sa pag-imbita sa Panginoong Jesucristo ng isang Parisiyo na pumunta sa bahay nila. At ito naman po ay pinaunlakan niya at pumunta sila doon. Noong sila ay kumain na, ay napansin ng Parisiyo na hindi siya muna naghugas ng kamay bago siya kumain. Isang bagay na bilang Hudyo na ituro sa kanila sa panahon ni Moses na maging malinis ang kamay, maghugas ng kamay bago kumain, upang bahagi na rin ng paggalang ng kanilang kinakayang biyaya mula sa Panginoong Jesucristo. Ngunit sinabi ng Panginoon na oo't mahilig kayo maghugas ng kamay, maghugas ng pinggan, maghugas ng baso, subalit sa ibabaw lang yon. Ang sa loob hindi niyo nahuhugasan. Hindi nga ba na ang gumawa naman ng labas ay gumawa rin ng loob? Kaya ang mahalaga ay hindi lamang ang labas, pati ang loob sa paghuhugas, paglilinis. Kaya sabi niya, kung magbigay kayo ng tulong sa kapwa, unawain ninyo ang kalagayan ng ating kapwa, lalo tigit yung mga aba at mga hirap sa buhay. Naglinis na rin kayo ng loob at labas ng inyong katawan, puso, kaluluwa at diwa. Kaya napakalaga sa araw na ito na ang malaga sa pananampalataya ay hindi po yung nakikitang panlabas, mga rituals, dasal na mahaba, dasal na marami, dasal na dugtong-dugtong, ritual na kung ano-anong bagay. Totoo at mahalaga din naman ito. Dahil ito po ay niabilin sa atin ng ating mga forefathers sa pananampalataya. Subalit ang higit na mahalaga, katuwang na mahalaga, ay ang ating ding puso at damdamin para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Hindi po lamang ang ritual, kung hindi ang pusong bumubukal ng malinis na pagnanais na makatulong sa kapwa, makapagbahagi ng kung anong mayroon ka para sa mga taong nangangailangan ng tulong, hindi malayo, kahit sa buong pamilya, sa inyong mga anak at asawa, sa ating kapitbahay, sa anumang pamamaraan ay makatulong tayo sa kapwa ayon sa inyong kakayahan, sa tulong at gabay ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang diwa na sinasandalan ni San Ignatius ng Antioch, na siya ay isang obispo, isang martir, isang manunulat, at higit sa lahat, hinayaan po niyang ipakain siya sa mga leon at hindi siya nagreklamo, upang ipakita sa mga mananampalataya na ang kanyang pananampalataya ay tularan sana ng iba. Hindi po lamang sa pagangaral, hindi po lamang sa pagsasalita, hindi po lamang sa pagsusulat, kung hindi sa pamamagitan ng tunay na pagpapakita ng ihimplo, diwa ng kanyang pagmamahal, paglaan sa sarili, sariling kapakanan, sariling dugo,
upang may pakita sa Panginoong Hesukristo ang tunay na obedience sa Kanya. Sa Kanyang panulat, dito po nagsimula ang salitang Katolikos, na ibig sabihin po nito ay laganap sa buong mundo. Kaya po, napakagandang tunghayan ang mga aral na ito mula sa ating Ebanghelyo. Maraming salamat po. Gandang umaga.